nakikita nila na kung hindi natin naayusin ang mga problema ng Pilipinas, mananatili pa rin tayong nasa ganyang klaseng sitwasyon. Kaya kinakailangan talaga ng baguhin ang mga ito. Si Duterte lang po ang nagpa-promise ng mga ganitong klase mga pagbabago. Ikumpara kasi po natin ng mabuti. Sinabi ko nga lang kanina lang na ang mga tagapagsuporta kay Duterte ay yun nga mga galing sa marginalized sectors. Marami. Okay, hindi naman lahat, pero marami. Marami galing sa mga mahirap. Ang mga tagapagsuporta ni Mar Rojas, marami dyan ay yung mga medyo can afford, well-to-do, mayaman. Yung mga taong nakatira sa mga Dasmariñas, Forbes, yung mga Ayala Alabang, yung mga, hindi ko sinasabing lahat sila na nakatira doon ay para kay Mar. Pero ito ang mga taong pumupunta kay Mar. Sapagkat nanggagaling sila doon sa isang social class na hindi naman problematic sa pera. Kung hindi naman manalo si Mar, payaman pa rin sila, 'di ba? Kaya sila, ito yung mga taong kung ia-attack mo si Mar, hindi sila masyadong nagagalit kasi kung matalo man si Mar, okay lang, mayaman pa rin sila. Kaming mga Dutertista, ang nangyayari kasi sa amin, parang nakasalalay ang buhay namin sa pagkakapanalo ni Duterte. Okay? Siguro sa akin, hindi masyado. Middle class po ako, magandang trabaho ko. Pero yung ibang tao, ibang OFW na talagang mas desperado ang kanilang sitwasyon, ibang klase po ang nangyayari. Kaya hindi po natin masasabing, salbahe sila, ganyan. Intindihan po ninyo kung ano ba ang pagkakaiba ng mga taong sumusuporta kay Duterte at yung mga taong sumusuporta kay Mar Rojas o sa ibang mga kandidato. Yan ang hindi maintindihan ng ibang tao Kasi, isipin mo lang na mabuti, pag ito ang last chance mo, tapos may ibang taong gustong kumuha nun para mawala sa'yo yung last chance niya, syempre, magwawala ka. Hindi ba? Ano ba? Kung ito na lang ang isang chance mong mabuhay, di ba? O chance mong makaahon sa buhay, tapos tinatanggal sa'yo, syempre, magagalit ka. Yan ang nangyayari. Kaya yung mga taong nag-a-attack doon kay Duterte, for example, nakikita ng maraming mga Duterte supporters na nanggagaling sa mga mahihirap, yung mga marginalized sectors, parang, ba't nyo kinukuha sa amin ang kaiisang naiiwang last chance and last hope namin? Di ba? Yun ang nangyayari. Yan po ang hindi naintindihan ng maraming yung mga taong galit sa mga Duterte supporters. Sana naman maintindihan nila. Sana po maintindihan po ninyo kung kayo po ay mga taong hindi nakakaintindi kung bakit ang mga Duterte supporters ay ganyan. Sana maintindihan ninyo kasi iba ang demographics ng mga Duterte supporters. Mass-based, mga ordinaryong tao po ito. Hindi ito yung mga mayayaman na oligarchs, yung mga, di ba yung mga ganun mga burgis na parang nakatira sa magandang bahay, kaya kahit hindi manalo yung kanilang manok, okay pa rin sila. Okay? Ang mga Dutertista, talagang nakasalalay ang kanilang mga buhay dun sa kaiisang last hope and last chance na gumanda sana ang Pilipinas at gumanda ang kanilang mga buhay. So, yun po. So, ganito kasi yan Importante pong makita ninyo ang pagkakaiba ng mga plataforma. Okay? Bakit nga ba nagkaganito? Bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng pagkakaiba? Bakit ba si Duterte ay nagkaroon ng ganitong klaseng following? Bakit niya na-attract ang mga taong mga medyo desperado? Bakit? Okay? So talagang may problema ang Pilipinas. Mali-mali ang sistema natin, mali ang ekonomiya natin, mali ang political system natin, lahat mali, kakaunti lang ang mga trabaho. Kaya maraming mga taong desperado. Matagal na silang desperado. Dati pa sila desperado. Nung nagsabi si Duterte na natatakbo siya, ang mga ito ay biglang nakakita ng mayroong konting katiting na pag-asa na gumanda ang kanilang buhay. Nakita nila kasi si Duterte, kita naman na nagawa niya yun sa Davao. Kita rin naman na ang kanyang stance ay tanggalin ang kriminalidad, tanggalin ang korupsyon, at paramihin gawin natin ang maraming mga reforma para dumami ang mga trabaho, gumanda ang takbo ng ating politika, at marami pang mga bagay. Diba? Tingnan kasi natin. Si Duterte ang kaiisang kandidato na sumusuporta sa 3 importanteng constitutional reforms. Okay? Siya lang, si Duterte lang, ang kaiisang
sumusuporta sa tatlong pagbabago, pagre-reforma sa saligang batas. Ano po ba ang mga ito? Ito ang economic liberalization, yung tinatawag nating easing of the entry of foreign direct investors. Okay? Sabi ni Duterte, bukas po siya na gawing mas madaling pumasok ang mga foreign direct investors sapagkat ngayon sa Pilipinas meron tayong 60-40 at marami tayong mga sagabal sa pagpasok ng mga foreign direct investors. Sabi ni Duterte, gayahin natin ang Singapore na maging mas madaling pumasok ang mga foreign direct investors dahil ipapawala natin o talagang i-ease natin ang mga restrictions na para dumami ang mga papasok na foreign direct investors para gumawa ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. At kung sa gayon, hindi na kinakailangang mag-abroad ang napakaraming mga Pilipino. Ang mga gustong mag-abroad, yun yung mga gustong pumunta sa mga matataas na posisyon na kinakailangan maglipad-lipad. Okay? Pero yung mga ordinaryong gustong maging engineer lang, yung mga nasa normal na trabaho, hindi na kinakailangan mag-abroad. Okay? Yun na lang yung mga gustong maging VP o Executive Vice President, yung mga matataas na regional manager, mga ganyan. O sige, mapupunta ka sa Singapore, mapupunta ka sa ibang bansa-bansa dyan. O siguro mga expat status pa, okay lang, dala mo ang pamilya mo. Pero yung mawawala ka hindi mo makakasama ang pamilya, hindi dapat ginagawa yun. Kaya ang gusto sana natin na mangyari ay yung ganyang klaseng reforma. Yun ang pinakaunang ginagawa ang gustong gawin ni Duterte. Makikita po niyo yun sa kanyang Duterte Focus 5 platform. Okay? Number 2, ito po, yung number 2 na ito po yung pinakamalakas na reforma pinag-uusapan lagi ni Duterte. Ito ang federalismo. Okay? So si Duterte lamang sa lahat ng mga kandidato ang nagsasalita tungkol sa federalismo. Lahat ng iba kumukontra doon. Yan po ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi po nila pinag-istinadi na yan? Ba't hindi nila pinag-research? Napakadali. Meron akong website. Pinag-i-spam ko nga dyan kay Marrojas. Sa mga website ni Marrojas. Ispinam ko na yung website namin. Pinag-uusapan namin ng federalismo at saka yung ibang mga reforma. Hindi naman sila nakinig. Si Poe, hindi naman, kontra siya sa federalismo. Si Binay, hindi ko maintindihan bakit si Binay kumukontra sa federalismo. Dati siyang taga PDP Laban. Parte ng plataforma ng PDP Laban ang federalismo. Hindi ko maintindihan. Si Miriam, kumukontra rin sa federalismo. Hindi ko maintindihan bakit. Kasi paminsan, yung may dati na parang okay siya sa federalismo, bigla na lang kumontra. Tapos okay na naman sa kumontra. May mga ganyan. Si Digong Duterte lang ang pro-federalism. Solidly pro-federalism. Siya lang. Okay? So, dalawa na ang mga kanyang alas. Tapos, meron pang pangatlo. Kinakailangan po nating baguhin ang ating sistema ng gobyerno. Kinakailangan po nating pumasok sa pagiging parliamentary system. Marami po sa mga Pilipino ang hindi nakakaintindi. Walang alam tungkol sa ganitong sistema ng gobyerno. Kasi ang nangyayari maraming Pilipino ay nadadala sa mga rumors, sa mga chismis. Sinasabi, masama ang parliamentary system sapagkat gagawing mas may poder ang mga trapo. Hindi totoo yan. Okay? Bakit ba ang ibang mga bansa, kung titingnan nyo ang lahat ng mga bansa, ang pinakamagandang mga bansa ay lahat parliamentary. Pwera lang ang US. At ang US, pag titingnan niyo doon sa mga listahan na yan, hindi siya yung nasa taas. Okay? Yung mga nasa taas, puro parliamentary, mga tipong Norway, Denmark, Singapore. Singapore nga nasa number 2 ngayon sa mga ganyan Okay? Yung mga ganun, yung mga Scandinavian countries, tapos Singapore nakasama dun. Okay? Tapos ang dami-dami pang ibang mga bansa, okay? Yung mga Germany, UK, Australia, lahat nandyan. Si US, usually nasa within the top 20 siya, siguro number 18, mga ganung tipo. Okay? The US is not really doing as well as you think it is. It just happens to be the world's largest immigrant nation. Okay? Yun ang nangyayari. Now, okay. So, parliamentary system, kinakailangan po natin yan. It also is better in terms of reducing corruption. Bakit? Kasi ang parliamentary system, meron po yung tinatawag nating check and balance in the different form. Hindi siya separation of powers. Ibang klase ang ginagawa nila. Mas maganda ang ginagawa nilang check and balance system. Kung meron kang gobyerno, meron kang prime minister na meron siyang kabinete, okay? Meron ding kalaban. Ang opposition, meron silang leader of the opposition at yung shadow cabinet niya. At anong ginagawa nila?
Lahat ng kilos ng mga leader, binabantayan nila. Kung may Minister of Defense, meron ding Shadow Minister of Defense from the opposition. Yang taong yan, lahat ng meeting na ginaganap nitong Minister of Defense, naandun din siya. Nagtitake note siya, rinirecord niya lahat ng sinasabi, lahat nakikita niya. Legally obliged na ipakita sa kanya lahat ng dokumento. Hindi makakapag-signature ang Minister of Defense kapag wala ang Shadow Minister of Defense na galing sa opposition. Laging may nakabantay na taga-opposition. Okay? Ganun ang parliamentary system. Ang problema natin maraming mga Pilipino ay hindi natin pinag-aralan to. Kasi na-brainwash ang maraming mga Pilipino na iniisip natin, presidential system is the best. Sapagkat nakikita natin, ay, US ang pinaka-idol nating bansa. US ay gumagamit ng presidential system. Dapat presidential system din tayo. Alalahanin po ninyo na pati si Claro M. Recto, dati ay galit na galit siya sa paggamit natin ng presidential system dahil nakita niya palpak ito. Matagal na niya pinag-usapan to. Tingnan niyo po ang aking website. Pumasok kayo dun sa www.correctphilippines.org. Makikita ninyo merong isang article dyan, pinag-uusapan kung ano yung sinabi ni Claro M. Recto tungkol sa palpak na presidential system. Okay? Parliamentary is the way to go. So as I said, sinabi ko, itong si Digong Duterte, siya lang sa lahat ng mga kandidato ay may 3 reforma para sa saligang batas na gustong gawin. Siya lang. Ang akala ng maraming tao ay puro, reduce criminality. Of course, that's part of it. That's the first thing, to set up order. Pero, ang isang napakagandang aspeto ng kampanya ni Digong Duterte ay nandun din siya sa pagre-reforma ng ating bulok na sistema. Okay? Ngayon, ikumpara natin yan sa iba. Si Mar Rojas, si Mar Rojas na akala mo'y napakatalino na taga-Wharton daw. Anong nangyari kay Mar Rojas? Ay nako, imbis na maging magaling sa economics itong si Mar Rojas, kumukontra siya sa mga economic reforms na kinakailangan gawin. Kumukontra siya sa pagtanggal ng restrictions sa ating saligang batas. Hindi siya naniniwala na kinakailangan tanggalin. Alam niyo po ba, ang malaking kapalpakan nitong si Mar Rojas ay dati, nung siya pa ay DTI Secretary ni ERAP, ay sang-ayon siya sa pagtanggal ng mga restrictions na ito. Nang dati kasi si ERAP, alam mo, hindi ko gusto si ERAP, pero meron siyang gustong gawin na tama. Okay? Isa lang ang gusto niyang gawin talagang tama. Doon ako sang-ayon. Yung tinatawag na Concord. Okay? Constitutional Correction for Development. Dati, yan ang gustong gawin ni ERAP. Gusto niya tanggalin ang mga anti-foreign investor restrictions ng ating saligang batas. Isa dun sa mga taong sumusuporta, na talagang mga main endorsers ng particular reform na ito, dun sa kanyang gabinete, ay si Mar Rojas. Ngayon, bumaliktad itong si Mar Rojas. Hindi ko maintindihan anong problema ng taong ito. Pero bigla na lang siyang bumaliktad. Dati siyang pro-economic reform. Dati siyang pro-economic liberalization. Ano nangyari sa kanya? Ewan. Naging bobo siguro ang Mar Rojas na yan. Alam mo, kung gusto niyang magkaroon ng debate, talagang matatalo ko si Mar Rojas sa ganyan eh. Kasi pwedeng ipakita sa lahat ng maraming mga examples naman eh. Marami namang mga halimbawa na mga bansang bumukas sa pagpasok ng foreign investors at yumaman. Singapore, Malaysia, lahat ng all the rest of Southeast Asia, ganyan na nangyayari. Okay? Lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, yan din ang ginagawa. Ginagaya ang Singapore na maging bukas para magkaroon ng mga kumpanyang galing sa labas na gumagawa, lumilikha ng maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Okay? So yan ang hindi maintindihan ng maraming tao. Anong nangyari dito kay Mar? Sa 3 mga gustong gawin ni Digong Duterte, si Mar Rojas ay kumukontra. Kumukontra dyan sa economic liberalization. Ang pangalawa, federalism, kumukontra pa si Mar. Anong problema nitong Mar Rojas na to? Tingnan niyo ang nangyari. Si Mar Rojas, okay, para kumontra kay Digong Duterte, sinabi niya, federalism will lead to more taxes. Ano ba naman kalokohan yan? Kasi, okay, itong si Mar Rojas, nagsasalita na hindi nagre-research. Hindi niya nakita na,
dito sa Southeast Asia, ang Pilipinas na unitary system, we have one of the highest taxes. Okay? One of the highest, if not the highest. Ngayon, federalism ang ginagamit sa isang bansa sa Southeast Asia na matatawag nating maganda ang kanilang pagtakbo. Ito ang Malaysia. Okay? Federalism ang gamit sa Malaysia. And Malaysia has the second lowest total income tax rate in the whole of Southeast Asia. Second only to Singapore. Okay? So, kung titingnan ninyo, ang mga tao sa Malaysia, mga Malay, marami sa kanila, no? Mga Malay, pareho sa mga ugali natin mga Pilipino. Pareho tayo. Muslim lang sila, marami sa ating Kristiyano. Okay? Yun lang ang nagkakaiba. Pero, in many aspects, halos magkapareho tayo ng mga ugali. Magaling din sila sa music, magaling din sila kumanta, pareho sa atin. Okay? So, almost same land area din. Okay? So, mali talaga yung sinabi ni Mar Rojas na federalism will lead to higher taxes. Kasi hindi totoo yung nangyaring yan. Yung nangyayari sa Malaysia, bakit mas pataas ang Pilipinas? Unitary tayo. O, tingnan natin sa Europe. Okay? Sa Europe, unitary ang Denmark. Federal naman ang Germany. Federal din ang Switzerland. O, bakit ang Denmark ang taas ng kanilang tax rate? Tapos ang Germany na federal, mas mababa ang kanyang tax rate. Tapos, pag tinignan mo yung pinaka-federal, kasi degrees of federalism are different Ang Switzerland, grabe ang kanilang pagka-federal, okay? Mas mababa pa lalo ang kanilang tax rate dun sa Switzerland pag kinumpara mo sa Germany and Denmark. So, mali talaga itong si Mar. Wala siyang alam. Nag-Wharton pa siya. Masasabi ko lang, Mar, itigil mo na ang kalokohan mo, Mar. Itigil mo na ang kabubuhan mo. Please. Okay? Kasi kung gusto mong magkaroon ng debate, magkakadebate tayo at mayayari ka. Kasi wala ka talagang alam. Okay? Kumontra ka dun sa mga reforma kinakailangan natin. Maling ginawa mo Number 2, kumontra ka kumontra ka sa economic liberalization, kumontra ka sa federalism. Tapos thirdly, kumontra ka pa sa parliamentary system. Wala ka namang alam sa parliamentary system. Sino ka ba? Wala kang alam. Gusto mong magdebate? Yayariin kita dyan Okay? So talaga, mga kababayan, sana maintindihan nating lahat, hindi ito dahil sa pagiging strong arm tactics ni Duterte o yung criminal, yung getting rid of criminality ang pinag-uusapan. At pure platform lang Platform, maganda ang platform talaga ni Digong Duterte. Talagang reform-oriented siya. Okay? Si Marcia yung pinaka walang kwenta. XXX. Lahat ng reformang kinakailangan gawin, wala. Zero. Sasabihin niya, ang matuwad. Matuwad naman talaga. Wala namang kwenta Puro lang window dressing Okay? O si Poe, pag-usapan natin si Poe. Okay pa si Poe dahil sa tatlong mga reformang kinakailangan, at least sumasang-ayon siya doon sa isa, yung kinakailangan pumasok ang mga foreign investor. Kaya okay, sige, Poe, I'll give you that. Okay ka doon sa first reform na yan. Okay? Pero sa number 2, doon sa federalism, kumukontra rin siya sa federalism. Hindi ko maintindihan kung bakit. Wala naman siyang alam tungkol sa federalism. Anong ginawa ni Poe? Nagsabi si Poe that having federalism is going to lead to more warlords. Ano? Warlords? Paano nangyari yan, Poe? Grace Poe? How dare you say that? Where did you get this crap? First of all, I first heard that from Winnie Monsod. Isa ring siraulo yan si Winnie Monsod. Wala namang alam yan sa topic na yan Pero nagsalita siya. Pero anyway, sige, itong mga taong mga walang alam, nagsasabi na federalism will lead to more warlords. Kabubuhan talaga yan. Kasi kung titingnan natin, ang USA federal, nagwa-warlord ba sila? Wala naman Germany is also federalism din ang gamit. Nagwa-warlord ba sila? Wala. Switzerland is also federalism. Okay, they also use federalism. Nagwa-warlord ba sila? Hindi. Malaysia is just our next door neighbor in Southeast Asia. Nagwa-warlord ba sila? Wala rin. They're federalism. Canada, Australia, these are using federalism. And yet all these countries that are using federalism, they don't have this warlord problem. You see, Grace Poe, the problem here is you don't understand how all these reforms need to happen.
Okay? Hindi mo naintindihan na actually ang problema ng mga warlord na yan is actually a problem of feudalism, hindi federalism. Feudalism yan. Dyslexic ka ba? Dyslexic ba? Iba ang spelling ng feudalism sa federalism. Oo, yes. They start in F-E and end in ism. But they're not the same. Federalism and feudalism are not the same. Feudalism, yes, that leads to warlords. And that is because of a non-inclusive, extractive economy. That's what the Philippines has. Now, what we need to do is to fix the economy. And that's what will get rid of warlordism. That's what will get rid of political dynasties. You keep on thinking that it's always about political system. No, it's not. It's an economic problem. Okay? All these come from an economic problem. We have a non-inclusive economy. We have a non-inclusive economic system. Okay, so, Poe, where does she stand in terms of the parliamentary system? Kumukontra siya sa parliamentary system. Okay? So, wala. I have to say, at least si Poe, compared to Mar Rojas, pro siya dun sa economic liberalization. Pero dun sa federalism at sa parliamentary system, wala siyang alam, kumukontra siya sa dalawa, kaya wala na. Si Binay, ganun din. Pareho din. Binay says he is also for foreign investors coming in. They removing or easing of the foreign investment restrictions. Okay, good. Si Miriam, she's also for that. And then again, kontra sa dalawa. So, sa lahat, okay, sa lahat ng ating mga candidates, makikita natin na ang nangyayari si Digong Duterte lang ang pinaka-pro-reform sa lahat. Okay? So let's make it very clear. The people who are totally pro-reform, who are hungry for change, hungry for improvements, hungry for reforms, ito ang mga taong pumupunta para suportahan si Digong Duterte. Okay? Sino ang mga taong sumusuporta kay Mar Rojas? Usually ito yung mga mayayaman, mga very comfortable na, mga kasosyo kasi siguro ng pamilya nila, yung pamilya ni Mar, or kasosyo nila ang mga members ng Liberal Party. For some reason, you know, there is some kind of connection. It's not because naniniwala silang magaling si Mar Rojas. Hindi. Ang reason kung bakit sila pumupunta niya kay Mar Rojas ay dahil sa meron silang prior commitments, utang na loob, okay? Or meron silang special affiliation. Yan ang nangyayari. Okay? Mga family obligation na parte sila sa isang pamilya na kaibigan ng clan ni Rojas. Ayan, so pursado silang, you know, to do the same thing that the rest of the family is doing. Yan ang nangyayari. Pero mga tao nag-iisip, gumagamit ng utak, Digong Duterte ang pinupuntahan. Si Poe, ano nangyayari kay Poe? Ang nangyayari kay Poe ay yung mga taong medyo tatanga-tanga, yun ang pumupunta kay Poe kasi naniniwala sila, na si Poe ay ang anak ng panday. Yun lang yun eh. Anak ng panday, yun ang paniniwala nila, pantasya nila yun. Kasi alam naman natin lahat na si Fernando Poe Jr. ay isang ordinaryong tao lang. Sa pelikula lang naman siya na naging superhero na panday eh. Di ba? So, ito po yung malaking problema nating mga Pilipino. Marami sa atin pumipili ng kandidato hindi dahil sa sino yung magaling, sino yung may magandang plataforma, sino may track record ng achievement at magaling mag-follow through sa kung ano sinabi niyang gagawin niya. Ang nangyayari sa Pilipinas, pinipili natin ang mga tao based on kung ano yung ating affiliation, family obligations, utang na loob. Ganun na nangyayari. Okay? So, si Binay, huwag na natin pag-usapan ng kaso niya kasi alam naman natin lahat, nasa newspapers. Si Miriam, well, yun nga, ang problema ni Miriam may sakit siya. So please, let's let her retire. Let's let her rest. She's already done a lot of good things, but it's time for her to rest and enjoy the rest of her life. Okay? Ngayon, si Miriam din, unfortunately, as I said, kontra rin siya sa dalawang mga reforma. So there's only one person who is pro-reforms, pro-constitutional reforms that our country direly needs. Okay? Kinakailangan po talaga ng ating bansa na baguhin ang ating saligang batas. Okay? Ang problema kasi natin, hindi natin ginagawa, hindi natin iniisip yan eh. Kinakailangan nating i-ease ang mga foreign investment restrictions. Okay? Kinakailangan nating mag-federalism, mag-transition towards federalism. At kinakailangan natin magkaroon ng parliamentary system. Mga kababayan, iisa lang po ang kandidatong sumusuporta sa lahat ng tatlong reform proposals na yan.
Ito po ang mga constitutional reform packages na kinakailangan mangyari. Matagal nang kinakailangan ginawa ito pero hindi nangyari dahil maraming kumukontra, maraming panlolokong ginagawa sa mass media. Okay? Ngayon, gumagamit tayo ng social media para hindi na tayo ma-censor ng mga ito. So please, ladies and gentlemen, please, let's all use our heads. Let's all do some research. Pag-usapan po natin ng mabuti ang mga ito. Mag-research po kayo. Tingnan po ninyo ang website ko, www.correctphilippines.org. Naandun po lahat. Mapag-uusapan po ang easing of investment restrictions para dumami mga trabaho para sa mga Pilipino. Nandun din ang federalism at nandun din ang parliamentary system. Pag-aralan po natin lahat ito at intindihin po natin na ngayong May, iisa lang po ang kandidatong sumusuporta sa mga sa mga pinakakailangan natin gawing mga reforma. Okay? Si Digong Duterte lang ang gumagawa ng mga ito. Only Digong Duterte supports 3 points of constitutional reform. Okay, so ladies and gentlemen, please do not forget, this coming May, vote Digong Duterte.